Sige, go. Okay, let us pray. Yumuko po tayong lahat at ramdamin po ang presensya ng Panginoon. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito at nagsama-sama po kaming lahat. Naway gabayan mo po kami sa mga bibigay pong salita ni Doc Tess. At maraming salamat po sa mga biyayang pinagkaloob niyo sa amin at sa araw na ito. Sa pagising niyo po sa amin sa araw-araw at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at gabayan niyo po kaming lahat sa araw-araw namin gagawin. Yun lamang po. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. Wow. First time mo ba mag-pray? Yes po. Congratulations. Thank you po. So, Nakabahan pa po. kinakabahan ka? Okay mo? Yan. So, ang topic natin last time is continuation ng ating yung the lost son or the prodigal son. So, yung dalawang beses natin tinapik, yung last week tayo, tapos Friday habit. Ngayon, part 2 tayo. Diba pinag-usapan natin before is yung bunso na humingi ng kayamanan. Ngayon, ito naman yung favorite daw ni Kuya Kim. yung panganay. Ba't kaya niya naging favorite? Ano kaya yung lesson? So, bago mag-discuss si Kuya Kim, ikukwento ko muna yung part 2 ng prodigal son. Yan. Share screen muna ako, no? Yan, nakikita, no? Part 2 ng prodigal son. So, anong version? Sa Luke chapter 15, verse 25 hanggang sa mga sumusunod. So, di ba, yung before ng story is, pinatawag ng tatay yung mga kasama sa bahay, tapos nagpatay ng guya, kumain, tagdiwang, nagkaroon ng celebration, di ba? Sabi kasi sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muli natagpuan, at sila nga nagdiwang. So pagkatapos niyan, ano naman nangyari do sa pangalawang anak, yung panganay na anak. So, forward ako dito. Sabi dito, samantala, nasa bukid noon ang anak na panganay at nagtatrabaho. Nang pauwi na siya at malapit na sa kanila, narinig niya ang tugtugan at sayawan sa bahay nila. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Anong meron sa bahay?" So dumating yung kapatid, yung kuya, ano daw meron sa bahay? Sumagot ang utusan, "Dumating ang kapatid nyo, kaya ipinakatay ng inyong ama ang pinatabang baka upang ihanda dahil bumalik siyang ligtas at nasa mabuting kalagayan." Nagalit ang panganay at ayaw pumasok sa bahay. Kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapang pumasok. So lumabas yung tatay mula doon sa bahay, tapos kinausap yung panganay na anak. Pero sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon at kailanman ay hindi ko sinaway ang utos ninyo." Sabi ganun ng panganay. "Pero kahit minsan ay hindi nyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaghanda ako at makapagsaya kasama ang mga kaibigan ko." Yan. Pero nang dumating ang anak, yung lumustay ng kayamanan nyo sa mga babaeng bayaran, ipinagpatay nyo pa ng pinatabang baka, sabi niya ganun. Ito na nga yung ginawa ng bunso nyo, tapos pinagpatay nyo pa, nag-celebrate pa kayo. Sumagot ang ama, "Anak, lagi tayong magkasama at lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Dapat lang na magsaya tayo dahil ang kapatid mo na inaakala nating patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nakita." Yan. So, ano kaya yung lesson natin dyan sa story na to? Yan. Nawala si Ate Gemma. Kala ko ba may internet na siya, may wifi. Biglang nawala. So, ngayon, ang magdidiscuss sa atin ng lessons dito, sa gabi nito, ay walang iba kundi yung may favorite dito sa lesson na ito. Yan. So, ibinibigay ko na ang ating floor, ang mag-discussan kay Kuya Kim Malaya
Palakpakan natin siya. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Sige. Nakamute. Yun, good evening po sa ating lahat. So, bali natutunan naman natin yung yung story ng actually, di ko naman siya favorite talaga. Kumbaga parang, kasi usually, di ba, pagka narinig natin yung prodigal son, so focus lang tayo dun sa sa younger son talaga, dun lang sa isang kwento. Di natin na bibigyan ng pansin yung kapatid, yung older, saka yung father. Actually, may kwento nga rin yung father na yun, pero susunod na yan. Doon muna tayo focus sa 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 older brother. So, yun. Bali doon nga, yun, di ba, binanggit naman ni Doktora na yung story nung prodigal son na yung sa younger son na yun na kumuha ng mana doon sa tatay, then bumalik. Pero focus tayo dito sa sa pangalawang anak. Yan. So usually dito sa kwentong to, hindi lang naman yung younger son ang lost dito eh. Hindi lang naman din siyang naliligaw. Kumbaga dalawa sila. Yung isa kasi naligaw kasi lumayo lang naman siya eh, naglayas siya eh. 'Di ba? Kaya siya lost. Tapos yung isa naman nasa poder ng tatay. Bakit kaya kahit na nasa poder siya ng tatay niya is pa rin siya, lost son pa rin siya. Dok, pwede mag-share screen, Dok? Pwede na? Naka-mute ka po, Dok. Sige, try mo na. Pwede na. Yan. Yan, nakikita na po natin. Yes. Ay, wala pa. Opening. Sharing. Yan, kita po natin. Teka, mali. Yes. Yan. Look, the other lost son. Yan, yung title nung natin ngayong gabi ito. Bakit kaya the other lost son? Kasi nandun naman siya sa Di ba? Kuya Kim, bakit other lost son? Eh, kasama naman siya dun sa bahay ng tatay niya. Kasama naman sila. Bakit kaya? Kasi yung sa base sa binasa ni Doktora na verse, yan. Ay, natatakpan. Yan, diba, sabi niya, dumating nga yung summarize ko na lang yung kwento, dumating yung kapatid. So, dumating yung pangalawang anak, yung second son. Tapos nakita niya may mga tugtugan, sayawan, tapos tinanong niya yung isang kasambahay nila, bakit may maingay sa bahay? Bakit ito ganyan? Kasi po, dumating po yung kapatid niyo. So, mapapansin natin na doon pa lang, alam natin na lost na yung yung pangalawang anak eh. Why? Kasi wala siyang relasyon sa tatay niya eh. Bakit? Ayan, ito yung character ng second son. Ayan. Maybe the older son is with the father and yet he is far. Diba? Bakit? Kasi una pa lang, mapapansin na natin na yung tatay niya masaya. Kasi dumating nga yung anak niya eh, yung gusto niyang anak. Pero bakit yung second son hindi siya masaya? 'Di ba? Kasi sabi nga niya eh, hindi siya pumasok, 'di ba? Lumabas siya. Pero lumabas siya, pinuntahan siya ng tatay niya. And sabi niya, bakit di ka pumasok? Pasok sa loob. Sabi niya, ayoko po kasi ganito ganyan. Bakit kaya? Kasi even though na kasama niya yung tatay niya nung sa mga panahon na wala yung kapatid niya, 'di ba? Ibig sabihin, pala, yung relationship ng dalawa, hindi pala ganun ka hindi pala sila parang hindi sila intact nung magtatay. Kumbaga, even na nagtatrabaho yung anak niya, even na nandun, kumbaga parang
parang ano, yung ano na lang, parang kasi duty ko eh. Kasi anak niya ako, tatay ko siya, ganun. Magtatrabaho ko. Pero kahit na nagtatrabaho ako, parang wala sa loob. Wala sa loob. So ano yung maano natin dito sa ano natin? Sa lesson natin dito sa anong to? Na tayo, gawa tayo ng gawa. Kaya trabaho tayo ng trabaho. Lalo na sa mga ano, sa mga kahit sa bahay. O pagbayad tayo sa bahay na lang, gawa tayo ng gawa. Magugas tayo ng pinggan. Pero yung loob natin, kumbaga parang physically present man tayo, pero mentally absent tayo doon sa bagay na ginagawa natin. And like sa ministry, sa ano natin, nagtatrabaho tayo, gawa tayo ng gawa. Sunday service, attend tayo ng Bible study. Pero ang ginagawa natin is, kumbaga parang pa-attendance. Kasi kailangan nandun ako dapat, di ba? Kasi kailangan nandun ako kasi baka hanapin ako ni pastor, baka hanapin ako ni doktora. Di ba? So kailangan dapat once na may ano tayo, kailangan deep inside sa puso natin, kailangan willing tayo na gawin yung bagay na para sa Panginoon. Hindi siya yung pwede na may ano lang, pakitang tao, masabi lang, nandun kasi araw-araw yun nandun. Kumbaga yun yung ginagawa nung pangalawang anak na panayang trabaho pero wala naman sa loob, wala naman sa ano yung pagtatrabaho niya. Kasi 'di ba nung dumating nga yung pangalawang yung bunsong anak, 'di ba nasa bukid nga yung nasa bukid yung pangalawang anak nung tatay, 'di ba? So ngayon, then the other character nung lesson natin dito is yung maybe he is obedient son, but his heart is full of jealous and forgiveness and bitterness. Diba? So doon natin makikita na kahit na sumusunod siya sa tatay niya, pero yung puso niya, puno-puno pala ng jealous, ng unforgiveness, ng bitterness. Bakit? Kasi nung dumating, di ba? Sinabi naman kanina, nung dumating nga yung anak, di ba, nagalit siya. Saka hindi niya na nga tinawag na tatay yung niya eh, yung tatay niya eh. Kumbaga, nung sinabi sa kanya, di ba? Di ba, sabi niya nga, di ba, sabi dito, tinawag niya, sa 27, dumating po, mali. Yun, sa 28 pala. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay, kaya't lumabas ang kanyang ama at inamama siya. Tapos 29, ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi niyo ako binigyan ng kahit isang pisirong kambing para magkatuwaan kami na kay mga kaibigan. So yun, doon pala makita natin na yung puso nung pangalawang anak is puro bitterness, unforgiveness, walang and jealousy. Bakit? Jealousy kasi nagsiselos siya dun sa bunsong anak eh. Di ba? Even though na hindi nabuo yung relationship nilang magtatay. And mas mabuti pa nga yung hindi ko na sabing mabuti, pero mas okay pa nga yung bunsong anak. Kasi bakit? Kasi yung bunsong anak nung nalaman na nagkamali siya, sinabi agad niya doon sa sarili niya, nagkamali ako sa tatay ko. O babalik ako sa kanya. So talagang nag-repent siya. Tapos nung bumalik siya sa tatay niya, nung nakasabi, Ama, nagkasala ako sa inyo. Nagkasala ako sa Diyos at sa Ama. At sa inyo, Ama, gawin niyo na lang akong katulong. So doon pa lang, malalaman natin talaga na yung bunso talaga nagsisisi. Not like this dito sa pangalawang anak na sabi na lang na hindi nga siya tinawag na Ame. Sinabi niya lang na naglingkod po ako sa inyo. Diba? So ibig sabihin, trabaho tayo ng trabaho pero yung ginagawa natin is hindi pala. And yun, at dahil lang sa kapiraso ay dahil lang doon sa guya, ay dahil lang sa kambing, hindi siya binigyan ng kambing. Kaya siya nagagalit. Diba? So kayo,
Pagka manghingi na lang kayo ng kambing. Kung may kambing kami, bibigyan namin kayo. Wala kayong magagalit. Yun. And so ngayon, sa isa pa, dun sa isa pang natin na hindi alam talaga nung pangalawang anak, yung hindi niya talaga kilala yung tatay niya. Why? Kasi hindi nga siya humingi eh, di ba? Kasi isang kambing nga lang pala yung hinihingi niya. O isang kambing lang, di ba? Hindi niya pa mahingi. Kasi samantala nga yung bunsong anak, kalahati ng kayamanan hiningi, binigay eh. Di ba? Di ba? Binigay. O buhay pa, sabi. Kukunin ko na po yung kayamanan, kalahati ng kayamanan niyo. Yung pamana ko, kunin ko na. O, yung anak, alam na generous yung tatay niya. Di ba? Alam na giver. Pero itong pangalawang anak, hindi. Although nakatira siya, nakasama niya yung tatay niya. Although kasama niya yung tatay niya, di ba? Hindi niya man lang nalaman na generous yung tatay niya. Di ba? Hindi niya man lang napansin na yung sa bunsong anak nga niya, binigay niya yung kayamanan niya agad. Siya, isang kambing lang. Di niya pa kaya kahit mga 10 kambing kaya ibigay ng tatay. Di ba? Pati pa kaya, di ba? Yung pa kaya, isang kambing lang nagtatampo na ayaw na pumasok sa loob ng bahay. Tama, di ba? Tama, mali. Diba? Tama, di ba? So yun, so ganun. Hindi niya alam yung ng tatay niya. Hindi niya Kaya tayo. So ano yung mga lessons sa makikita natin dito? Na tayo yung, kasi gaya nga nasabi ko kanina, merong dalawang klase ng loss dito. Isa, yung una is yung younger brother, and yung pangalawa is yung older. So, two types of being lost. Yung what is good works, yun, yung older son. Kumbaga yung isa, panay ang trabaho, pero malayo naman daw. And yung the other one is lost is by grace. Diba? Kasi, yung iba kasi, kung dadalhin natin sa spiritual. Kumbaga, kasi itong parable talaga na to is para talaga to sa mga Pharisees. Kung babasahin talaga natin, kung unawain natin itong parable na to. And mamaya apply din natin sa pansarili natin. Pero bibigyan ko muna kayo ng kasi itong parable daw is para daw talaga sa mga Pharisees talaga. And yung older son kasi, sila yung mga Pharisees. Sila yung mga tinutukoy dito ni Jesus Christ na panay ang gawa, panay ang trabaho, panay ang pangaral ng mga salita ng Diyos. But, anong mapapansin natin? Malayo sila sa Panginoon. Naliligaw sila. Kasi, di ba? Kasi ang nakikita nila is yung mga mali ng tao. Yung mali ng ibang tao. Yun yung nakikita nila. Di ba? Not like this, yung younger son is by grace. Sila yung mga tax collector na although mga makasalanan sila, nagkaroon silang kasalanan sa Panginoon, nagkaroon sila ng kasalanan sa Diyos, but still, sila yung mga tao na nagre-repent talaga. Na yung humihingi talaga sila ng tawad, na umaasa sila doon sa habag ng Panginoon para silang mapatawad. Then, yun yung pinaka-lesson talaga dito. Pero i-apply natin sa sarili nating buhay. So tayo ngayon, trabaho tayo ng trabaho. Yun. Diba? May mga trabaho tayo. Ano ba mga trabaho natin? Or kung sino man yung mga may sideline or nagpo-front row, mga nag-work. Diba? Trabaho tayo ng trabaho. Dasal tayo ng dasal. Hingi tayo na hingi sa Panginoon. Diba? Pero hindi ba natin Mahina. Mahina? Hello, Doc? Okay na? Okay na, Doc? Hello po? Louder. Hello? Okay na, Doc? Yan. Lapit ko lang yan. Yan tayo, yan. Gaya na sabi ko kanina, ano bang lesson ng mana natin dito sa tayo rin tayo
maybe we are the younger son or maybe we are the older. Kaya, mamimili tayo doon kung sino tayo doon. Tayo ba yung mga prodigal son na lost dahil nagkasala tayo sa Panginoon at humingi ng tawad, or tayo yung kasama ng tayo yung katulad ng pangalawang anak na although kasama natin ng Panginoon, pero alam niyo yan, malayo yung loob natin. Hindi natin siya kilala. Diba? Gaya nga sabi kanina, diba? Isang kambing lang naman hinihingi ko sa inyo, hindi niyo ba mapagbigyan? Gano'n ba natin kakilala ang Panginoon? Diba? Diba? Ikaw yung ano nga, yung younger son, binigay niya yung kayamanan agad. What if pa kaya tayo mabigyan tayo ng isang kambing? Tayo na nagtitiwala sa Panginoon, na tayo nakilala, nakasama natin ng Panginoon. Diba? Minsan kasi kailangan lang natin na although yung kayamanan natin tayo kasi kasama naman natin talagang Panginoon. Ang kailangan lang talaga natin is humingi. Diba? Kailangan lang natin humingi para mabigyan tayo. Diba? So, paano tayo hingi? Diba? So, kailangan natin kilalanin natin maigi yung tatay natin. Diba? Kasi tayo, ikaw, relationship ng tatay at ng mag-ama, ikaw ba, ihingi ka ba sa tatay mo kung alam mo na ano yun, na mapagbigay tatay mo? Na kung yung relationship yung dalawa is ano talaga, intact, kung close kayo. Diba? Diba madali na humingi? Pero kung hindi kayo close ang tatay mo, paano kayo hihingi? Baka mamaya hindi ako bigay niyan. Baka mamaya magdadalawang isip ako niyan. Baka mamaya mapaya ako eh. Diba? So, ganun din sa prayer natin. Yung sabi nga sa diba, sa Philippians 4:9. Ano ba naman? Philippians, yan, 4:9. 4:19 pala. Di ba sabi dito, at buhat sa kayamanan niyang hindi maubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, yun. Di ba? So, tayo, yung blessing ni Lord, nasa atin na yan. Ang kailangan lang natin is humingi. Di ba? And, yun nga, gaya nga nasabi ko, bago tayo, kailangan kilalanin muna natin maigi yung tatay natin, yung si God the Father. So bago magkaroon muna tayo ng intimate relationship sa Kanya. Di ba? And yun, maybe yun nga, dahil nga sabi ko kanina, yun yung mga karakter nung pangalawang anak na yun. Kahit na yung minsan kasama nga natin ng tatay natin, pero yung malayo ang loob natin. Di ba? So kailangan natin i-build yung relationship natin doon sa tatay natin. Paano? Yun nga, yung through prayer, through devotion, di ba? Di ba ang isang tao pagka ako yan, sa 2 tao na lang, pag lagi mo siyang kausap, di ba? Pag lagi mo siyang kausap ang isang tao, di ba? So, siyempre, nagkakaroon na kayo ng palagayan ng loob. Di ba? So, ganun din sa Panginoon, na every time mo siya laging kausap, siyempre, malalaman niya kung ano yung gusto mo. Tapos malalaman mo rin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa'yo. Di ba? Yan. 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 Gaya nga nasabi kanina, yung gaya na even though na yung tatay, even nakasama natin ng Diyos, pero malayo naman ang loob natin sa Kanya. So, yun yung pinaka lesson lang natin na may tuturo ko, na may share ko ngayon sa araw na ito. And I hope na may natutunan tayo dun sa sinabi ko. And kung isang kambing lang yung kailangan pala natin para
ma-please natin si God, humingi tayo. Diba? Huwag tayong mahiya. Diba? Kasi ang Diyos naman natin is giver nga. So, yung may natutunan tayo dun sa lesson ng younger son at din sa older brother. Yan. Kung may dadagdag si Doc, yun lang po. Amen. Stop share ka muna, Kuya Kim. Yan. So, yun, maganda yung lesson, ano. And nakita natin yung yung klase ng anak, yung panganay. Wala siyang relationship talaga doon. Tamang relationship doon sa kanyang ama. Ngayon, bigyan natin ng chance dito yung mga chat ng chat. Unahin natin si Ate Gemma. Ano yung may dadagdag mo? Dito kasi, Doc, makikita natin na sa nakakatandang kapatid. The older son. Older. Kasi nandiyan na ang nananay kasi sa puso ng kapatid niya is ang hindi niya nakikita na kumbaga i-relate na lang natin sa kay Lord. Minsan binigay na sa atin yung blessing, binigyan na tayo. Pero hindi kasi natin nakikita yun eh. Hiling pa tayo ng hiling. Diba? Kung minsan wala tayong satisfaction na ang Panginoon kasi hindi naman talaga madamot yan. Kung ano yung hinihiling natin, ibinibigay niya. Kaya lang, siyempre, ang Panginoon, tinitingnan din niya kasi yung nilalaman ng puso natin. So dito makikita mo kasi dito na yung nakababatang kapatid niya, makikita mo na sumuway man siya, naging swail man siya. Pero makikita mo yung pagsisisi na ginawa niya. Makita mo talaga na tao sa puso niya. Sukdulang, sabi nga niya, kahit na hindi na siya ituring na basta pakainin lang siya. Wala na siyang hinangad pa. Basta ang ano lang niya is yung makabalik lang siya sa magulang niya. At na-realize niya lahat yun, di ba? Yung pagkakamali niya. Dito naman sa panganay, na hindi niya nakikita na nasa kanya na lahat. Ano pa ba hihilingin niya, di ba? Para sa buhay din natin, kung minsan nasa iyo na lahat, pero ang dami pa nating hinahanap, ang dami pa nating gusto. Pero yun ang Panginoon kasi, sabi nga, marami tayong gusto na hindi niya pinapayagan kasi nawawala tayo, naliligaw tayo. Sabi nga, kung susunod tayo sa ng Panginoon, wala naman siyang mabuti, wala naman siyang masamang ibibigay sa atin. Laging yung mga blessings na gusto natin. Basta ang lang ng Panginoon kasi, yung sabi nga, yung sumunod lang tayo kung ano yung mga pinapagawa niya sa atin at makita natin yung kabutihan ng Panginoon. Makita natin na hindi yung puro tayo reklamo, puro tayo, di ba kuminsan sa buhay natin kahit na nandyan na yung mga blessings, kuminsan wala tayong kasiyahan sa buhay. Sige pa tayo ng sige. Pero hindi natin nakikita na ang Panginoon, ang puso natin ang tinitingnan niya. Tinitingnan niya kasi ang puso natin kung ano ba talaga ang nilalaman nito. Kasi wala naman tayong pwede itago sa Panginoon, di ba? Kaya, kaya kung ano yung kuminsan sa buhay natin, kung ano yung nandyan at yung alam naman natin na ako kasi sa buhay, example ka lang doon. Kahit na nandito kami na sa kuminsan talagang amazing talaga na nakakagulat na hindi kami pinababayaan ni Lord. Amen. Kasi alam niya ang nilalaman ng puso natin, ng puso ko, kung ano talaga yung nasa kalooban ko at kung ano yung ibibigay niya. Lagi kong pinasasalamatan yon, maliit man to o malaking bagay. Kuminsan yung paghihirap na, sabi nga dito kasi, yung paghihirap natin, akala natin, na tayo doon. Reklamo na tayo ng reklamo. Pero sa kabila ng paghihirap na yun, may reward pala sa atin si Lord na ibibigay. Amen. Amen. Yan. So, palakpakan natin si Ate Gemma. Yan. Si Ma'am Sela. Good evening po sa lahat, Doc. Good sa inyo evening. Po. Ang insight ko naman, Doc, dito sa ating pag-aaral ay parang parehas nga po sila lost nung magkapatid. Kasi yung puso nitong panganay
Kumbaga parang, di ba, kasama po siya ng tatay niya, pero tama po si Ate Gemma, kumbaga mayaman sila mapera, pero napakalaki pala ng hinanakit ang loob niya. Parang hindi siya masaya. Parang kung i-relate po natin sa sarili rin ng, halimbawa, mayayaman, parang nasa kanila na ang lahat. Swerte. Pero may kulang. Kasi punong-puno nga po ng jealousy yung puso. Yun po, Doc. Tapos yung sa ano naman, kumbaga nandun yung sa bunso, ang insight ko naman kumbaga, naranasan niya nga po yung kasaganaan, pinaranas sa kanya ni Lord, pero binawi rin sa kanya, pero buong puso din naman po siyang nagsisi. Kumbaga, mas napalapit siya ng gusto kay Lord kasi naging humble heart po siya Parang mas bukal sa puso yung bukal sa puso yung paghingi niya ng pagpapatawad. Kumbaga parang yung bunso ang mas maganda ang kinalabasan kasi mas napalapit siya ng gusto kasi humble heart po siya sa kanyang ginawa. Di katulad ng panganay na parang may nag-boosting pa siya, napaka-bitter pa ng puso niya. Kaya parehas, kumbaga kahit na-lost po yung si bunso, pero natagpuan niya rin po yung buhay niya. Kumbaga, mas naibalik yung puso kasi may takot sa Diyos. Yun lamang po, Doc. Doc. Palakpakan natin si Marcela. And si Kuya John Paul. Ayan. Sa akin naman, Doc, siguro yung pagiging lost sa nung dalawa, siguro yung sa bunso, lost siya kasi may physical. Kasi nga nung naglayas siya. Pero yung lost ng pagiging nung pangalawa, yung panganay, lost naman yun by spiritual. Nandun nga siya physical, pero yung spiritual niya para dun sa ama niya, wala kasi sumusunod lang siya dun sa utos. Pero tsaka yung pagiging relationship nila sa relatives lang. Kumbaga, may relationship lang sila dahil magtatay sila, pero wala silang relationship na tulad ng perfect yung proper communication bilang mag-ama. Mag-ama lang sila pero wala silang communication bilang mag-ama. Tapos ang sa akin dun sa may loss sa nauna sa bunso, ayun yung maganda kasi nga siguro kinuha niya nga yung yaman niya dun sa ama niya, pero ang maganda dun kahit na inabuso niya yung kung ano yung meron siya, ang maganda dun sa kanya, nagsisi siya, nagpakumbaba siya. So parang nakita dun ng ama niya na sige, pinatawad na kita kasi nga nagpakumbaba ka. Ngayon, itong yung panganay, di siguro siya binigyan ng ama niya kasi yung inanakit niya, sinarili niya lang. Hindi siya umamin sa ama niya na meron pala siya sa loobin. Parang hinintay niya pa na may mangyari dun sa bunso niya. Kasi si Lord naman or yung ama naman natin, tayo lang yung hinihintay niyan mangingi para ibigay yung mga pangangailangan natin. Ngayon, kung yung pangangailangan natin hindi binigay ni Lord, huwag tayo magtampo. Kasi hindi naman lahat ng pinagpipray natin binibigay ni Lord. Kasi malay natin, di ba? Yung hiningi natin hindi binigay ni Lord. Ibig sabihin nun, hindi yun yung bagay na kailangan mo. Kasi lahat naman ng binibigay ni Lord, yun yung bagay na kailangan mo at makakabuti sa iyo. Ngayon, hiling lang tayo ng hiling kay Lord. Ngayon, pag binigay ni Lord, mag-thank you tayo. Ngayon, kung hindi naman ibigay agad ni Lord, magpasalamat pa rin tayo. Ang importante lang naman, kaya kailangan natin mangingi kay Lord. Ang nag-symbolize yun na kailangan natin si Lord at kilala natin siya. Ayun yung parang ayun lang hinihintay ni Lord. Hindi naman naghang na. Naghang. Mahina daw kasi yung niya yung niya. Sige, tuloy ko na ba? Tuloy mo na. Tuloy ko na. Ayan. Sige. So, yun sa akin naman, mag-share din lang ako habang naghahang si John Paul. Ayan. So, bukod dun sa mga sinabi natin, yan, magdadagdag lang ako. Yung character hindi ko nababalikan yung bunso, no? Dadagdag ko lang, yung na-observe natin sa character na nabanggit nyo na rin ng bawat isa. Yung bitterness,
yung pagiging bitter. A bitter person can never be happy for the success of other people. Yun, sinabi nyo naman na kanina ay bitterness. Ang bitter na tao, bakit may bitter na tao? Because of anger, because of jealousy. Naiinggit, bitter siya, hindi siya masaya. And then, the fault finder. Di ba, kita nyo, ang nakita niya, yung mga nagawang kasalanan ng kanyang kapatid. No? Hindi niya nakita na yung ama, tingnan niyo yung character ng ama. No? Nilagpasan niya yung mga maling nagawang kasalanan ng kanyang anak na bunso. Pero ang bitter na tao, ang tao na may mali sa kanyang puso, usually ang taong bitter, may mali sa kanyang puso, wala sila nakikita kundi puro negative, puro pangit, di ba? At hindi nila kayang lagpasan ang mali ng iba. Di ba? So, ganun din kasi tayo minsan yan. Let us relate to ourselves. Check natin yung ating sarili. Ano bang, tayo ba yung ama? Yung kaugali ba natin yung ama? O kaugali ba natin yung panganay? Na kapag may nagkamali, hindi natin kayang lagpasan yung mali. Dito, yung ama, ang pinairal niya is pagmamahal. Love, di ba? Steadfast love. Pero dito, ang pinairal niya, yung puso na mapaghanap ng mali ng kanyang kapwa. Di ba napansin nyo? Ayan. So, dito ang tiningnan niya yung mga mali na gawa, pero hindi niya nakita yung pagsisisi ng kanyang kapatid. Why? Mamaya sasagutin natin. Tapos dito, itong verse na you do not have because you do not ask God sa James 4:2. Na kasi 'di ba nagmamaktol siya dahil bakit siya, yung kunento ni Kuya Kim, kambing lang ang katapat pala sa kanya sa lahat ng ginagawa niya, di ba? Nagmamaktol siya. So dito, ano yung sabi ng ama niya dito sa verse? Anak, lagi tayong magkasama. Ang lahat ng ari-arian ko ay sa'yo. Yun, sa verse 31. So ganun din tayo, minsan hindi kasi natin nare-realize. Itong ama kasi, di ba, porket nandun na siya sa andun yung anak, andun yung ama. Kung tutusin, anak naman nga siya, di ba? Na tayo, di ba, bilang anak, kung saan nakatira yung magulang, doon din tayo nakatira, mga anak, di ba? Unless na lang na lumayas tayo, katulad nung bunso, di ba? Kung ano yung kinakain ng ama natin, ng magulang natin, yun din ang kinakain ng anak. Tama ba? Hindi naman natin hinihiwalay yung, anak, ito sa akin masarap na pagkain. O ito sa anak, tuyo lang sa'yo sa akin fried chicken. Di ba? Meron bang ganon? Kasi di ba, ano bang hinahanap niya? Yung masarap na pagkain. Kung tutuusin, kumakain na rin siya ng masarap. Yung kambing na hinihingi niya, sa kanya din naman yun. Anytime naman, pwede naman niyang sabihin sa ama na, ama, gusto kong mag-celebrate naman tayo. The problem is, hindi naman pala niya hinihiling noon. Di ba? Ngayon lang. Kasi nakita niya ginawa doon sa bunso. Ganon din sa atin. May mga times, bilang mga anak ng Diyos, lahat tayo, di ba lahat tayo tinanggap natin ng Panginoong Hesukristo bilang Lord and Savior. Tama. Sabi sa John 1:12, di ba, ang kung sino mang manampalataya sa kanyang anak ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Di ba? So, dito, let us realize na katulad nung story na ito, dapat alam natin kung ano yung tunay na relationship natin sa ating ama. Obviously, itong anak, nakalimutan niya yung identity niya. Do not forget your true identity sa atin. Yes, nakalimutan niya na anak nga pala siya. Kasi tingnan mo, ano yung kunikwento niya dito? Sabi niya, pinaglilingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon at kailanman ay hindi ko siniway ang utos nyo. So, ang nakita niya, sarili niya ay bilang servant. Yes, amen. Diba? Yun ang natatak sa isip niya na naglilingkod lang siya.
Pero nakalimutan niya na anak nga pala siya kanya ng mayamang ama niya. Minsan ganun din tayo eh. Hindi natin nare-realize na anak tayo. Prince. Diba? Kung ang Diyos amang nasa langit ay hari, bilang mga anak, tayo ay kung lalaki tayo, prinsipe. Tama? Kung babae ka, prinsesa. Meron tayong royal blood. Amen? So dito, marami sa atin, gaya ng panganay na anak, marami sa atin na nakakalimot kung sino tayo. Na in such a way, na ang liit ng tingin natin sa sarili natin. Katulad nito, ang liit ng tingin niya sa kanyang sarili. Ang tingin niya sa sarili niya, naglilingkod lang at hindi niya tinitingnan bilang ama niya. No, 'di ba? Sabi niya pinaglilingkuran kita ng tapat. Eh kung tutuusin, hindi naman talaga. Yes, ginagawa nga niya 'yon, pero hindi niya ginagawa yun out of love dahil father ko 'to. 'Di ba? Hindi niya ginagawa yun dahil mahal ko kasi yung tatay ko kaya gagawin ko ito. Ginagawa niya 'yon as obligation na lang, as responsibility. Na yan yung sinasabi ni Kuya Kim, na minsan na-attend na lang tayo ng church para pa-check na attendance, ay hahanapin ako ni Doc Tess, yung mga ganon, di ba? O kaya out of obligation, out of responsibility na lang. Yes, we have a responsibility. Sa tunay na buhay, we have a responsibility sa ating magulang, sa ating mga kapatid, pero let us make sure na yung ginagawa natin yan out of love. Katulad ng Panginoong Diyos, yung steadfast love niya. Si Jesus, nagpakamatay, hinayaan niya na i-crucify siya. Hindi naman na nagpakamatay na kinitil niya yung sarili niya. Ibig sabihin, hinayaan niya na i-crucify siya tayo sa krus ng Kalbaryo, hindi out of responsibility sa atin. Hindi pa check ng attendance. Hindi lang patunayan na Diyos ako mamamatay ako tapos mabubuhay uli ako. Hindi yan ang gusto niyang patunayan. Ginawa niya yon out of love to save us from sin. Ang Diyos din natin, hindi niya ginagawa na ibinibless tayo para patunayan lang talaga na Diyos siya. Pinapatunayan niya na Diyos siya out of love. So yung tingnan mo yung ama, constant siya eh. Whether kung anong klaseng lost son ba tayo, constant ang kanyang pagmamahal. Whether physically, nahiwalay tayo sa ating Diyos Ama, or spiritually, nahiwalay tayo, pareho lang ang response ng ating Amang nasa langit. So nakukuha po ba natin? Nakikilala ba natin ngayon yung Diyos Ama natin ngayon? Di ba? Take note, si Jesus ang nagkwento dito. So dinidescribe niya kung sino yung Diyos na sinasamba natin at dinidescribe niya tayo bilang tao. Okay, sabi, our true identity is found when we stop being who we are and start becoming who we were created to be. Creation tayo mismo ng Panginoon. Minsan kasi nakadepende yung identity natin sa ating sarili. Kung ano yung hindi natin kaya, kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung pagkakamali natin, nakatingin tayo sa ating sarili. Amen. Ang tingnan natin kung sino ba tayo sa mata ng ating Panginoon. So dito, yung bunso, ang tingin ng ama niya, anak siya. Yung panganay, ang tingin ng ama niya, anak siya. Amen. Hindi nagbabago. Okay? So ganun ang ating Panginoon. Constant love, unchanging, never-ending love. Okay? And now, sabi dito, yung isang point natin, but now we must celebrate, rejoice because your brother was dead and has come to life again. He was lost and he has been found. Patay, siya ay namatay, ngunit nabuhay uli. So, stop share muna ako dito. Yun pala ang trato pala ng Panginoon sa atin, ano? Ay, ano ba yung naabutan ni John Paul? Naka-record naman to eh. Yun pala ang tingin ng Panginoon sa atin. Kapag nahihiwalay tayo, patay. Yes. Although buhay, although kumikilos, nagsasalita, agawa, pero kung hiwalay tayo sa ating Ama, we are considered dead. Amen. Dead
spiritually. Ito yung sinasabi ni John Paul eh. And physical, kung nakahiwalay din tayo, dead tayo spiritually. Anong klaseng ano yon? Anong klaseng patay? Patay ang relationship natin sa ating Ama, sa ating Diyos. Na in such a way na hindi tayo maabot ng kanyang pag-ibig. Amen? Kaya yung ibig sabihin na patay na yan, kaya ito yung tanong ko sa isang GC natin eh, Kuya Kim. Diba? Ano yung ibig sabihin na patay spiritually? Ito yung hindi maabot ng pag-ibig ng Panginoon tayo. Kasi naka-shutdown, nakapatay yung ating spirit, yung ibig sabihin naka-off, na nagre-reach out sa atin ng Panginoon pero naka-off yung ating spirito. Na kaya ang nangyayari, nadadown tayo, yung mga achievements natin nawawala, andyan na yung blessing, mawawala pa. Gusto tayo i-bless ng Panginoon, hindi tayo ma-bless kasi patay yung ating relationship sa ating Ama. Gusto niya ipadama yung pag-ibig pero hindi natin maramdaman. Walang connection. Ito yung sinasabi. And then, so, yung nung bumalik siya, nagkaroon uli ng connection. Nagkaroon ng reconciliation. Diba? Naramdaman nila uli ang bawat isa. Paano mo malalamang nabuhay ka uli? Paano mo malalaman na buhay ka uli? Ramdam mo na naman ang pag-ibig ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos. So dito kita mo yung bunsong anak, di ba? Yung bunsong anak, ramdam niya, kaya inakap niya, nag-iiyak siya. Di ba? Naramdaman yung pag-ibig, yung yakap ng Panginoon. Yun ang buhay. Doon mo malalaman na bubuhay ka uli. Buhay ka uli spiritually. Pero itong panganay na anak, makikita mo, isa siya sa patay spiritually. Yes, andun ang pag-ibig ng Panginoon. Remember, God's love is constant. Hindi nagbabago yan. Yes. Namamatay lang yan dahil sa atin. Sa ating spirito na patay. So obviously, katulad ng sinasabi ng bawat isa ni Kuya Kim, isa ring lost yung panganay kasi patay din ang kanyang espiritu. Yes, physically present, but his spirit is far from his Father. So kita mo, alam mo malalaman patay ang espiritu mo kung hindi mo maramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. So tingnan mo yung panganay, no? Hindi niya nararamdaman. Andun lang naman yung ama niya eh. Di ba? And kita mo yung true identity natin. Kapag buhay ang ating spirito, ramdam na ramdam natin ang ating true identity. Yes, ano yung true identity natin? Bilang mga anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, kita nyo ang pinag-uusapan dito yung kung ano yung meron yung kanyang ama. Ano ba yung meron kanyang ama? Lahat ng pangangailangan natin. Lahat ng bagay. Amen? Tingnan mo yung lost, yung bunso. Na-realize niya, nung nabuhay yung kanyang espiritu, nung nabuhay siya, na-realize niya, andun na pala sa ama niya, kahit alila ka pa, andun sa kanyang ama yung lahat ng kanyang pangangailangan. Even alila. Kahit pinakaaba ka, kahit bahay kubo lang, relate natin sa atin yung alila. Kahit bahay kubo lang ang meron tayo, well provided for pa rin tayo ng ating ama. So realize niya. Ngayon, ito namang panganay, andun na lahat, pero bulag siya spiritually, patay siya spiritually, hindi niya makita, mayaman na siya, kaya ito yung sinasabi, walang satisfaction. Yung sinasabi ni Ma'am Sela, walang satisfaction, walang fulfillment, kasi patay spiritually. Pero kung buhay tayo spiritually, even yung small things, ramdam na ramdam natin. Amen? So, dahil ito, front row na rin lang tayo kasi dapat hindi lang to pang front row eh. Pero puro mga front row kasi nandito. Yung ultimong small achievement natin na meron lang tayong ma-invite. Mapasalamat na natin sa Panginoon yun. Meron lang kumausap sa atin, may nag-chat back lang, papasalamat na natin sa Panginoon yun. Small things, kapag buhay ang ating spirito sa maliit na bagay, kaya nating magpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Pero kapag patay tayo spiritually, andyan na
hindi pa natin kayang magpasalamat. Walang satisfaction. Walang satisfaction. May naging pa yan. Amen. Ano ba naman yan? Walang Zoom. Diba? Ayan, kunyari yung iba cellphone lang. Pasalamat tayo, may cellphone tayo. Amen. Amen? So nakuha natin, kita mo, ultimo sa alila, nagpapasalamat na siya. Kahit alila na lang siya, grateful na siya. Amen? So alam niyo na ngayon kung dead, yung patay at buhay spiritually. Andun yung connection. Kaya tingnan mo, ang mga tunay na nakilala, napalapit, nakilala ang Panginoon, small things talagang, thank you Lord, nagiging grateful. Yes. Amen? Amen. So yun lang. I hope may natutunan tayo sa bawat isa and palakpakan natin si Kuya Kim, ang ating exhorter sa gabi nito. Ayan. Thank you po. At let us all pray. Sige, let us bow down our heads. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito sa aming maikling pag-aaral. Thank you, Lord, sa mga buhay na sa parable na isinare sa amin mismo ng Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord, dahil natututo kami, nalalaman namin kung ano ang iyong kalooban para sa amin. Turuan niyo nga po kami na maging mapagkumbaba at buhayin niyo nga po ang aming spirito. Help us to be alive again sa pamamagitan ng iyong pag-ibig sa amin, sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong regalo ang Panginoong Hesukristo. Dahil sa pamamagitan niya, binigyan niyo po kami ng bagong puso, bagong spirito, Lord God, na alive again, Panginoon, na konektado sa inyo. Lord, maraming salamat. Pagpalain niyo nga po, Panginoon, ang bawat isa na narito sa aming Zoom na ito. Thank you, Lord, dahil hindi niyo kami pinababayaan. Patuloy na tinuturuan niyo po ang bawat isa sa amin. At pagpalain niyo nga po ang anak na ginamit niyo, si Kuya Kim, kayo nga po patuloy na magbigay ng wisdom sa kanya, karunungan na nanggagaling sa inyo, and help him to apply everything na lahat ng aming natututunan. Samahan niyo nga po siya ng inyong banal na spirito at bawat isa sa amin, Lord God, help us to achieve our dreams and goals and for your glory, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. We give you back all the glory and honor in the mighty name of Jesus. Amen. Ayan. God bless everyone. God bless po. Thank you po. Thank you. Picture tayo. God bless everyone. Picture pero no posting. Yes. Okay, bye-bye. Bye po. Bye-bye. Thank you po, Doc. Yes. Salamat. Thank you, Doc. Bye-bye. Thank you, Lord. Thank you, Lord.